kung safe ba ito. Talagang risky ito kung ito ay makakalabas. Makaka-apekto sa presyo yan sa mga kabuhayan ng ating mga farmers. Ano ang nalaman ng DOH matapos imbestigahan? Ayon, kumpirmadong may halong kemikal na nakakasama lalo na sa mga bata. Naku Yes po. po, opo, peke tong mga to. Tinitignan tuloy ng DA kung dapat bang iban ang gantong klaseng pagkain mula sa China. Susuriin nga lahat ng galing ng produkto mula sa mga Chinese. Naku po, mga utol, no? Pero, 'di ba? Kaya naman nakakapaso kasalanan rin 'yan ng mga nasa posisyon doon sa mga departamentong humahawak ng ganito. Sino nga ba, 'di ba? Huwag na natin banggitin, alam naman natin 'yan lahat Pero, 'yun ang number one cause niyan. Bakit nakakapasok yung mga illegal na produkto? Dahil sa walang habas na korupsyon. Okay? Pero dati na mga utol, para lamang sa kaalaman ng lahat, pinropose na sa Senate na iban yung ilan okay? Hindi man lahat, ilan sa mga Chinese product. Okay, panoorin natin to. Eto, PH Business Groups oppose proposal to ban Chinese products. Okay, mula to sa ENC, no? Some senators have called for a ban on Chinese products and companies in the Philippines following the recent incident in the West Philippine Sea. Ayan mga utol Tapos inopost to ng mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. mabalik muli tayo mga utol dito sa isang video ni Melvs Castle na nakakatuwa na naman yung title Eto, China iiyak dito, ban lahat ng Chinese product. Nakakadiri, may dumi ng tao. Inirekomendang iban na. Tama naman kung ganun nga no. So alamin natin yan mula kay Melvs Castle. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na alamin na natin to. Nakakasukada tong China. Hindi lang yan sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa illegal na pagkain. Mandidiri talaga kayo pag nalaman nyo ang buong istorya nito. Kinumpis kasi ng Department of Agriculture ang illegal na pinasok na Chinese product dito sa Pilipinas. Ano yan? Mga noodles at kimchi, kahong-kahong mga carrots, kamatis at toneto-niladang sibuyas. Lahat dami. ng yan galing ng China. Pero pinaghihinalaan tong peke dahil walang may pakitang dokumento ang mga Chinese na may-ari. Yes, pati po yan napepeke na ngayon. First of all, hindi natin alam kung safe yan, no? Kainin dahil walang papeles, walang health certificate, hindi dumaan sa phytosanitary inspection. So, mahirap na, di ba? Baka may sakit, may peste. Pinaiimbestigahan Pero bago, alam naman natin yung dahilan kung bakit nakakapasok yung mga illegal na produkto dito sa bansa. No? Hindi lamang hindi lamang galing sa China, sa iba pang mga bansang nag-e-export tayo, alam naman natin, no? Nag-i-import pala rather. Ano ba? Alam naman natin ang dahilan kasi may korupsyong nangyayari sa mga departamento. Hindi na natin may tatanggihan. Okay? Tuloy muna natin to. agad sa Department of Health to. Dahil kung totoong fake o peke ang mga produkto, makakaapekto ito yan? sa kalusugan ng mga Pilipino. Nire-rekomenda nga ng DOH na sa local farmers na lang bumili. Makakasigurado pang safe. Titingnan natin kung ito ay may residues ng pestisidyo, microorganisms na nakakaapekto, kung safe ba ito. Talagang risky ito kung ito ay makakalabas. Makaka-apekto sa presyo yan sa mga kabuhayan ng ating mga farmers. Ano ang nalaman ng DOH matapos imbestigahan? Ayon, kumpirmadong may halong kemikal na nakakasama lalo na sa mga bata. Naku Yes po. po, opo, peke tong mga to. Tinitignan tuloy ng DA kung dapat bang iban ang gantong klaseng pagkain mula sa China. Susuriin nga lahat ng galing ng produkto mula sa mga Chinese. Naku po, mga utol, no? Pero, 'di ba? Kaya naman nakakapaso kasalanan rin 'yan ng mga nasa posisyon doon sa mga departamentong humahawak ng ganito. Sino nga ba, 'di ba? Huwag na natin banggitin, alam naman natin 'yan lahat Pero, 'yun ang number one cause niyan. Bakit nakakapasok yung mga illegal na produkto? Dahil sa walang habas na korupsyon. Okay? Pero dati na mga utol, para lamang sa kaalaman ng lahat, pinropose na sa Senate na iban yung ilan okay? Hindi man lahat, ilan sa mga Chinese product. Okay, panoorin natin to. Eto, PH Business Groups oppose proposal to ban Chinese products. Okay,
mula to sa ENC, no? Some senators have called for a ban on Chinese products and companies in the Philippines following the recent incident in the West Philippine Sea. Ayan mga utol ha. Tapos inopost to ng mga ilang business group. Senate President Juan Miguel Zubiri says Filipino taxpayers' money should not be used to pay Chinese contractors who are involved in many public infrastructure works like roads, bridges, and railways. Pero yung mga Chinese product kasi mga utol, kung bakit, okay? Considering the fact, discuss lang natin konti. Considering the fact na binubuli tayo, hinaharas tayo ng China, bakit parang in return o yung ganti natin, ban natin ang mga produkto o mga Chinese companies, no? Kasi po, ang China, ang largest trading partner ng Pilipinas. Okay, pagdating sa komersyo, yung import and exports. Okay? Pumapangalawa lang dyan ang Japan at ang US. Okay? Kasi more or less, nasa 40 billion, more or less 40 billion US dollars ang pumapasok na import and exports mula sa China. So ganun po kalaki. So sa madalit sabi, itong ekonomiya ng Pilipinas ay talagang halos nakasalalay lang rin sa trading partner natin o sa trade natin with China. Okay? So, isa yan sa mga, hindi ko naman sinasabing imposible, pero next to impossible na iban totally ang mga Chinese products dito. Okay? Pero yung mga ganun, mga utol, yung mga kagaya nito, yung pinakita ni Melvs Castle, talaga namang dapat namang iban yung mga illegal. Dapat naman talagang iban. Kailangan maghigpit sa mga departamentong humahawak nito. Bakit nga ba nakakapasok yan? Yung mga madudumi na yan. Bakit? Yung mga walang ang tawag doon, FDA o kung ano pa man na mga authorized o hindi authorized na lalo pagkain yan, di ba? Kung delikado talaga, bakit nakakapasok? Diba, sa bayaran. Nababayaran yung mga tao o yung mga opisyal na nakaposisyon dyan para mag-inspection yan. Kaya sila, yung corruption pa rin. Okay mga utol? So ano masasabi niya dyan? I-comment nyo muna. Tuloy muna natin to. Hindi ito dumaan sa tamang proseso. Kaya hindi natin alam kung paano siya produce or kung saan siya nanggaling talaga. Limitan, yung heavy metals tulad ng lead ay nakukuha natin sa lupa, no? Or doon sa mga fertilizer, no? Kung mayroong contamination ng heavy metals yung fertilizer, pwede din mag-contribute doon. Or kahit na yung environment mismo, may mga planta. Ang mas nakakadiri pa dyan, kumpirmadong kontaminado rin to ng dumi ng tao at hangin. Masisikmura mo pa yung kumain ito pagkatapos mo tong mapanood. Ang masakit nito, lumabas pa to sa market, no? Yan ang mahirap dyan, no? Magagawan niya ng paraan ng mga baluktot natin mga opisyal, no? Ay mga yan, wala namang pakialam yan sa mamamayan, Ang importante sa kanila, kumita sila. Alam nyo rin yan, siyempre, diba? Ay gusto ko lang, ako lang yung nagsasalita dito. Anyway, ay nako, alam naman natin wala ba bang gagawin natin sa mga yan? Puro corrupt, no? Dapat talaga yung ginagawa sa no? Ewan ko na lang. Bahala na. Nakakapikon lang rin kasi yung kapwa Pilipino natin kung sino pang mga namumuno na dapat siyang nagtatanggol sa atin, sila pa yung unang-una sumisira. At hindi na bago yan sa atin dito sa Pilipinas. Mas mabuti na hindi natin tangkilikin yung mga smuggled na commodities. Ayun. Kasi delikado talaga yun sila dahil hindi natin alam, no, yung paano yun proseso, paano yun produce, at saka walang assurance from exporting country yun. Maharap nga sa patong-patong na kaso ang Chinese na may-ari nito. Payo ko sa inyo, maging mapanuri kung saan galing ang binibiling mga pagkain o produkto. Baka mamaya peke to at gawa ng mga Chinese tapos delikado to sa ating buhay. Tama. There are two ways of bringing in goods na ganito. It is by way of outright smuggling o yung direct smuggling na tatawag or technical smuggling. Pero nonetheless po, yun, ang ipa-file po nating kaso, criminal case po on smuggling po.
Pero dapat ang mas matindi dito mga utol, no? Kagaya ng hoarding, no? Ang mga nahuli, mga pahinante, mga driver, yun ang mga nahuli. O eto, yung nagmay-ari, yun ang mahuhuli. Pero bakit hindi uhulihin yung mga opisyal o yung nasa departamento na dapat nagbabawal para makapasok ito? Bakit hindi? O bakit hindi? 'Di ba? Bakit walang makulong na actually wala pa talaga ako nakita. Maraming inimbestigahan. Natatanda ninyo, inimbestigahan yung DOH dati. Yung sa COVID. May nakulong ba? Bakit nung inimbestigahan yung sa hoarding, may nakulong ba? Nakulong yata driver kung daw nagkakamali. Ngayon, eto. BOC may hawak nito, 'di ba? Yung import, no, pagpapasok. Oh. 'Di ba? Bakit wala? Bakit walang nananagot? Yung malamang yung nag-iimbestiga, nabayaran din. Ban ang lahat ng Chinese product at itigil na ang pagbili nito. Kayo, kakain pa ba kayo ng Chinese product o hindi na? Boycott. Mga utol, hindi nga pwedeng i-boycott yung lahat ng Chinese product. Baka yung mga illegal. Kaya lang, kasalanan rin ng kapwa natin Pinoy, yung mga nakaposisyon, kung bakit nakakapasok yan dito. Na mas, and worse, okay, malalaman na may foul play, o may nangyayaring kababalaghan o kabalbalan, pero walang maglakas na loob na, may naglalakas ng loob magsiwalat, pero may nagsasampa ba ng kaso, may nakukulong ba doon sa mga lintek na mga opisyal na yan? Wala, di ba? Kasi binabayaran din nila yung tol. Binabayaran din nila yung mag-iimbestiga. Tol, wag mo nang yan, silipin yan. Aabutan na lang kita. Ganun lang kasimple. Di tapos, natigil na. Okay mga utol, tsaka magaling sila sa yung pag-twist ng ng media kapag pumutok. Titwist nila agad sa iba. Gagawa sila ng ibang issue, ibang kwento para dun mataon yung atensyon ng tao and then mawala na agad sa media yung sa media circus. Anyway, sinabi ko lang, ganun yung diskarte nila dyan. Okay mga utol, pa-comment din yung opinion. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, Malbs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real Star Play Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo.